yun mga idol, panibagong araw, panibagong video po tayo ngayon mga idol. So yun, nakapag-set up tayo 120 yards, 125 yards mga idol, para sa susubukan natin ngayong patoka mga idol. So sponsor po ito sa atin mga idol. So try natin kahit ganito yung wind mga idol. So ingat-ingat po sa lahat sa amin dito sa Bicol. So sa areas na North Luzon, South Luzon mga idol, and Visayas. At parang sakop hanggang Visayas mga idol yung paparating na bagyo. So ano ang tawag dito mga idol, dun sa Cebu, grabe yung nangyari dun mga idol. So sana hindi mangyari sa atin dito yun mga idol. So ngayon i-blinking lang ako, try lang natin ito, then alam natin may susunod dito, yung zero wind tayo. Kailangan lang natin dito mag-survive. So try ko lang kung nasan yung ayun mga idol. So hopefully maganda yung performance ng ating laruan mga idol. Titingnan din natin kung gaano kabilis yung ating palipad para i-fine tune natin mga idol. So stay tuned lang, mag-set up lang ako dito. At unit pa lang yung nandito. Maglalagay pa ako ng chrono, etc. So yun, try lang natin ito, mabilisan mga idol. Tapos sa susunod siguro subukan ulit natin to pag wala ng wind mga idol. So hopefully lahat po ay safe. At ngayon mga idol, pipitik lang ako ng counting, papalipad lang tayo. So shoutout po kay Sir Sam sa pagpa-sponsor sa atin ng PSP slug or Prime Shot Premium. Ayan mga idol, na slug mga idol. So ito mga idol is 218 24 grain mga idol. So 24 grain siya na 218 yung size. Subukan ko dito mga idol sa yung mga targets natin nga pala is 32 yards. So given napakalapit, 32 yards, then 88 yards and 120 yards. So yung 120 yards sa velocity na 925 feet per second mga idol, hindi ko kaya ma-consider na tatama tayo doon. Pero try natin. Meron akong lata doon. Hopefully makapapasok din tayo. Pero mag-groupings muna siguro kasi linagyan ko yun ng papel. Mag-groupings muna kung saan ang bakante. Tingnan ko yung wind drift. Then tingnan ko yung kung kaya natin patamaan yung lata. Pero sa ganitong klaseng wind mga idol, yung wind kasi natin ngayon is mayroon tayong right to left dito sa angle na ito na papunta dito yung target. Then meron tayo doon mga idol ng slight right, slight left to right. So parang slanting, then meron din tayo galing dito. So hindi ko alam kung nagpe-play kasi yung projectile niya is nalilito kasi hindi siya direct papunta doon mga idol. Meron siyang left and right na papunta doon sa unahan. So try lang natin. So shoutout pa rin sa inyo sir. Thank you. So actually nasubukan ko ito kahapon maganda yung panahon. Maganda rin yung lipad ng ating pellet. Kaya sabi ko i-vlog natin. Try ko pakita sa inyo mga idol. So sa may mga nakabili ni dyan kay Sir Sam ng Prime Pellets ay Prime Slug mga idol. So paki-comment na lang sa baba kung anong mali natin dito. So yung output pressure natin is 2020 PSI. Then yung velocity natin is 920 to 925 feet per second lang mga idol yung kinuha ko. Sa 950 medyo hindi ko siya gusto sa 30. And okay naman siya sa 80 to 100. Pero dito sa 30 hindi ko siya gusto. Anyways, alam naman natin lahat, yung slug po is hindi po daw tumatama ng 30. Pero may meron ako kasi nakikita mga idol talaga, nakaya nila magpa one hole ng 30 yards. So, di ko lang alam. Baka ko lang yun. So, magta-try fire lang ako at kakakarga ko lang. Ayan. So, try natin. Subukan natin mga idol, 5 shots. Okay, ano, makikita nyo, dami ng tama mga idol.
at tinitingnan ko yung groupings ko. So kung makikita nyo dyan mga idol, yung play ng ating slug, yan po siya kanina. Ganyan, no? Ganyan, no? Ito iba naman to. Ito iba naman. Itong raya, iba naman ito. So dito naman meron din tayo, iba naman ito. Ito naman, iba naman yan mga idol. So ito mga idol na iba sa pilot yan, yung mga dikit-dikit talaga. So try natin dito, subukan kung maganda yung lipad para sa setup lang na ito. So hindi po ito naka-tune, hindi naka-ano, kaya lang gusto ko lang makita sa 925, pakita sa inyo mga idol kung ano ang possibility na patama niya. Unfortunately, hindi ko ma-akyat mga idol sa 980 yung ating unit. Hindi ko ma-adjust yung ating regulator. Nakaset na po siya ng 2,000 pero hindi ko po siya kaya i-akyat pa ng kahit kaunti pa para ma-reach natin yung 980. Okay. 924.9. Okay, 932. Okay. So, ganyan yung spread niya. Hindi po maganda. Hindi kasi ma-tune maigi. So, babaan ko ulit. Babaan ko lang. So, try ulit natin. Again, binabaan ko. Try natin kung ilan yung velocity. Gusto ko yung mga nasa 922 lang siya. $924. Pag 924, nandun siya. So, pag 924 ulit ito, baka papasok ulit siya doon. So, yun. 1-0. 922 yun. Yun o. Dikit-dikit 922. 32 yards ito mga idol. Hmm. 927 yun. So, nag-iba naman siya. Pero, dapat siguro talaga makuha ko yung velocity na 922 to 924 lang. So, hindi po dapat tayo maglagpas. Mas maganda sana dito kung adjustable yung gamit ko kasi pwede kong pitikin yung regulator para mag-stable yung ating valve. Yun ang kaibahan ng adjustable rate. Okay, bumaba yun. So pa, last one. So nakikita naman natin dapat 924 yung ating pitik. So tingnan natin to kung asan to. $922. So siguro akyat ko ng kaunting-kunti lang. Then, ilock natin ito. Para wala tayong tok na bababa. So, try ko, mga idol. Next shots natin is 80. Ay, okay. So, try ko muna ito, mga idol, is 0 para hindi tayo malito sa dial. So, sa may mga zero stop na nagtanong sa atin, kay Sir Ezer. So, Sir, advice lang, kung gusto nyo, mga idol, ng zero stop talaga na mapakinabangan nyo lahat, bumili po kayo ng no limit mounts. Yun ang number 1 na kailangan nyo. Kasi mostly, sa budget mill na may zero stop, napaka-kaunti lang po ng dial nila. Yan. Pag umabot na ng 16,000 pataas yung price ng scope, medyo mataas na yung dial nila. Nasa 70 to 80 to 90 MOA. So, meron ka ng at least mga 27 MRAD, 25 to 27 MRAD. Pero pag below, sa price na yun, mga idol, is yung range mo lang dyan, mga idol, is nasa mga pinakamataas na yung 17 MRAD dyan. So, mababa pa rin. So, try natin, 88 yards. Yan. So, try ko lang palinawin dito. So,
So maghanap lang ako dito mga idol ng point of aim. Then tingnan natin kung ilan yung drop. Pero sigurado babagsak na to ng dalawa. So magdadial na ako ng 2 emerald para hindi po tayo mawala. So okay, hanap tayo dito ng pwedeng maging point of aim. Kasi tatalo naman to eh. So ito siguro. Ayusin ko lang yung aking scope. Ayan. Ito mga idol. So, sigurado namang babagsak yung projectile natin. So meron tayong wind. Right to left. Okay. So, mababa tayo ng 0.5. Okay lang. So, tingnan nyo mga idol yung point of impact. Tingnan natin kung... Actually, parang walang drift kasi hindi naman tayo naka-zero pala eh. Sa left and right natin. So, bigyan siguro natin ng 3 shots. So, meron talaga tayong 0.5 sa kabila eh. So, siguro yun, nag-pick up na yung wind. So, sige, continue lang natin. Makikita naman yung impact. So, kung napapansin nyo, nakikita naman yung impact. Raya lang po siya, raya. So, try natin dito sa 120. 120, tingnan natin kung kaya mga idol. So, meron talaga tayong 0.5 na dito sa kabila. So, adjust ko lang ito dito. Para makuha natin yung 0.5. Then, siguro kung meron na tayong drop sa 88 ng 2.5 MRAD. Nagdial na ako ng 2 MRAD. So, dahil tayo dito ng 4 MRAD, 4.5. Tapos, tingnan ko mga idol kung asan yung patama natin. Tapos, maximum zoom. Then, isog ako dito. Para hindi tayo. So, aim ako dito siguro. Kasi may mga tama na yung sa baba. So, hopefully, papaasap tayo. So, zero wind. Meron wind. Okay. So, yung patama natin mga idol, ito. So, mababa siya ng 0.5 ulit. Then, around mga 0.8 right. Okay, masikip ito. Medyo masikip ito. Hindi ko lang alam kung bakit. Try natin. Okay, nakikita niyo sa background yung wind. Okay, nandito ulit mga idol. So, magkatabi sila. Siguro mga 1 inch yung pagitan. Sakto lang ito. Yun. So, nag 0.5. Nandito yung tama natin. Mahirap pag wala tayong wind. Na malapit din sa tayo. Barato lang. 35. Okay, nandito. Isa pa? Anong sira? Anong sira yun? Hindi mo na... Ha? Silag. Awan, silagan? Ang kilaw? One more shot. Okay. So, sa sukat ko mga idol, ito. So, yung target natin, ito yung pinakamataas natin. Ito yung groupings na 4. So, itong 4 mga idol, nasa 0.5 MRAD sa wind na ganitong tapos ito naman, hindi po siya umabot ng 1 MRAD. Yung spread natin na papunta dito. Pero, given mga idol talaga sa hangin. Pero palagay ko yun, maganda yun mga idol. Just in case na walang wind. Try natin kung kaya natin patamahan yung ating lata doon. Kahit mga 2 shots. Pag hindi natin tinamaan, di move on tayo. So, meron tayong low,
to 6 to 6. 1, 2, 3, 4, 5. Then meron tayong drift na 0.5. So lagay natin 0.5. Ayun, hit. Dapat nandun lang kasi yan sa 0.5. 0.5 low, 0.5 high. Hit. Okay, miss. Hindi na yun. Ayun. So, nandito yung tama nating dalawa. Ito. So, kung dito ako, so nasa 0.7, 0.8. Kaya natin i-move. Okay. Nandun pa din. Nag-0.1 na. Okay. Move. Hit. Okay. So medyo mahirap talaga. Mahirap talaga mga idol yung ating test ngayon. So supposedly meron pa akong ito-test PRNB pero siguro hindi na kasi ganitong wind alam natin na mahirap. Mahirap talaga mga idol, di kaya. Di kaya kalabanin yung wind. Pero alam ko may potential ito. So subukan natin next time at unti na lang yung isang lata. Actually dalawa ito. Ito 500 pieces to kaya marami-raming putok ito mga idol. Then sa 700cc napakarami talaga ang shot counts na pwede kong magawa. So tingnan natin mga idol. Ito nasa 2.5 pa lang yung ating tank. So 2.5. So nakailang putok na din ako, hindi ko mabilang. So nasa 2,500 pa yung ating tank. Yung reg pressure natin mga idol is 2,023. Ayan, so mapakaganda pa rin ang ating reg and tank pressure. Yung hindi lang natin nakukuha talaga yung tune ng unit. Sa unit yan mga idol, pero kung titingnan ko yung lipad ng slug, kahit ganito ka-windy, maganda pa rin. Yung ano lang talaga, syempre yung drift niya is iba. So wala po akong masyadong high or low. So kung asa na yun, ayan. Kung titingnan ko mga idol, pasok naman yan mga idol sa parang 0.5 drop. So yung 0.5 drop mga idol, pwedeng makonsider yan sa wind. Kasi minsan yung wind galing sa likod natin, so aakyat yun. So minsan may wind galing sa unahan naman natin, bababa yun. May wind naman na galing sa right, aakyat naman siya. May wind naman na galing sa left, bababa naman siya. So at may drift pa. So medyo sa 120 yards tanggap ko na yan mga idol. Meron ditong sumisilip nga, ayan. So hi. Ayun mga idol, maraming salamat sa inyo panonood. Sana po panoorin nyo yung next vlog natin dito regarding sa PSP prime shot pellets. Yun, shoutout po sa inyo Sir Sam, at gagawan ko pa to ng second video, hopefully walang weed. Try natin yun mga idol para makita natin kung hanggang saan yung kaya nitong projectile. So and pag nakakuha natin yan mga idol, kahit siguro mapatama natin siya ng siguro mga 2 inches siguro sa 120 yards, kaya ko. Try natin maghanap ng area na pwede tayo makapaglagay ng magandang target. Kahit balloon sa mga 100, mga 200 to 300 yards. Subukan natin kung kaya natin makapagpaabot doon. So ito yung susubukan natin. Try natin yan yung maximum kaya natin. Ayun mga idol, maraming salamat sa inyo panonood. Sana po panibagong experience naman, talaga napakalakas ng hangin, napakaganda, wag pinky, masakit sa ulo. Ayan mga idol, hanggang dito lang. Take care, God bless, peace out, ingat po sa
inyong lahat mga idol sa Luzon and Visayas mga idol, ingat po. Then sa Cebu, sana po ay makahon tayo ng kasi napaka grabe yung tama ng Cebu mga idol. So ayun, sa lahat ng nanonood sa atin kung saan ka man sa sulok ng Pinas mga idol, ingat po.